Yes, friend! Ako ay nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping gulong ng palad. Yes, friend! Ikaw ba ay naniniwala na ang buhay ng isang tao sa ibabaw ng mundo ay paulit-ulit, patuloy at walang hanggan ang pagtakbo? Kaya naman ito ay inahahalin tulad sa isang gulong. Gulong na patuloy sa pag-ikot. Kaya naman ang estado ng buhay mo ay minsan ay nasa itaas, minsan nasa ibaba. Kung tatanungin kita, masasabi mo bang naranasan mo na yun? Yung pagkakataon sa buhay mo na parang ang saya-saya, halos walang problema, maganda ang pasok at daloy ng pera, at ramdam mong nasa itaas ka. Then suddenly, biglang umikot ang gulong ng palad mo. At tila pumailalim ka sa mundo. Nangyayari kapag araw ng sweldo at matapos ang araw ng sweldo hanggang sumapit ang Petch de Peligro. Lahat yan. Yun ang best example ng gulong ng palad, di ba? Tama naman, di ba? Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba, minsan malamala, nasa gitna. Hindi mo alam kung ano ang susunod na mangyayari sa'yo, kung aangat ka ba ulit o bababa. Alam nyo, ang problema kasi sa atin, kapag nasa itaas tayo, masyado tayong kampante. Masyado tayong buhos biyaya or ubos biyaya, na para bang akala mo permanente na ang lahat, hindi na magbabago. Na akala mo walang katapusan ng mundo. Tapos kapag umikot ulit ang gulong ng buhay mo at dumating ka ulit sa ibaba, akala naman natin yun na ang katapusan, yun na ang wakas, na wala na tayong pag-asa. Hindi naman ganon ang gulong. Kung ikaw ay naniniwala na gulong ang buhay, na may gulong ang palad. Kung nasa taas ka, anong pwede mong gawin? Make the most out of it. Gamitin mo ng maayos, ng matalino, ng mahusay yung resources na nakuha mo habang ikaw ay nasa itaas, para kapag dumating yung pagkakataon na muli kang ilalagay sa ibaba, alam mong meron kang naitabi. Alam mong meron kang naisinop. Hindi man pera, hindi man kayamanan, hindi man bagay, kundi karanasan, talino at husay sa kung paano ka ulit makakaraos habang nasa ilalim ka hanggang sa muli ka ulit makarating sa itaas. Gets mo ba? Diba? Kapag nasa taas ka, magpakumbaba ka. Ironic pakinggan, pero yun yung kailangan. Kasi hindi habang buhay maganda yung view mo, 'di ba? Na parang nasa penthouse ka ng condo, hindi ganoon, hindi ba laging ganoon? Maaari at posibleng dumating sa punto na nasa ground floor na ulit yung mga paa mo. 'Di ba? Ang dami nating metaphor na pwedeng gamitin sa usapan na 'to. At kung i-apply mo 'yon sa totoong buhay, sa realidad, alam mong pwedeng-pwede, magagamit mo siya, 'di ba? At yung dumating man yung point na nasa ibaba ka naman, hindi pwedeng susuko ka na, hindi pwedeng aayaw ka na, hindi pwedeng ito na ako, walang kwenta, walang silbi, wala nang gagawin sa mundo, wala nang gagawin, wala nang iaambag sa lipunan na ginagalawan ko, hindi pwedeng ganun. Dapat wag kang mawalan ng pag-asa. Because time will come
Kung pipiliin at gugustuhin mo, aangat at aangat ka. Ganun lang yung buhay natin sa lipunan. Yes, I know hindi madali. Alam ko mahirap umangat. Alam ko madalas feeling natin nasa ibaba tayo. Hirap tayong umibabaw. But then again, mas lalong walang mangyayari kung susuko ka lang at wala kang gagawin. Kung hindi ka kikilos, mas mababawasan yung probability at tsansa mo na makarating sa taas, makarating sa tuktok ng gusto mong marating. Again, umiikot ang gulong, umiikot ang mundo. Ibig sabihin, may pagkakataon tayong mapuntahan lahat ng disposisyon ng buhay na ito. Nasa ibaba, nasa itaas man. 'Di ba? Yun ay kung pipiliin mo lang na laging pagulungin yung gulong ng palad mo. Kasi kung hihinto ka at nagkataon na nasa ilalim ka, sa tingin mo saan ka makakarating? Nga. Pero kung pipiliin mong magpatuloy na umusad at umandar sa buhay, nandun yung tsansa na muling umangat ka. Pero minsan yung buhay talagang mapagbiro no? Madaling sabihin na ganyan lang ang buhay, ikot-ikot lang, minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba, pero alam ko naman na mahirap talaga. 'Di ba? Aware naman tayo doon. Lalo na kung alam mo na patuloy kang lumalaban ng patas araw-araw sa buhay. Pero parang hindi binibigay sa'yo yung bagay na deserve mo, yung bagay na pinapangarap mo. Alam ko mahirap. Alam ko frustrating. But then again, wala naman tayong choice kundi ang lumaban sa buhay. Kasi kung sabay-sabay tayong susuko, kung sabay-sabay tayong aayaw, or kung ikaw mismo, susukuan mo yung sarili mo, again, sayang yung pagkakataon na nabubuhay tayo sa mundo. Diba? At minsan, alam nyo kung ano yung nakakatawa. Diba? Minsan hindi naman tayo nalulungkot dahil nasa ibaba tayo, dahil nahihirapan tayo. Hindi yun yung focus natin diba? Minsan naisasantabi natin yung sarili natin na, nasa ibaba ako, nasa ilalim ako, anong pwede kong gawin? Hindi tayo nalulungkot dahil sa ganun. Minsan nalulungkot tayo kasi mas tinitignan natin yung kapwa natin na nasa itaas. Yun yung mas nakakapagbigay sa atin ng diskumpiyansa. Ano ba naman yan? May kotse na siya. May bahay na. May masarap pang asawa. Diba? Ganon mo tignan ang buhay. Habang ikaw ay nasa baba, tinitingala mo sila ng may inggit. Pero kung magiging inspired ka lang, may kotse ka, may bahay ka, mayroon kang masarap at magandang asawa. Yan din yung gusto ko para sa sarili ko. Kaya ang gagawin ko, magsisikap ako. Diba? Gawin mong inspirasyon yung mga bagay na tinitingala mo ngayon. And promise, I'm telling you, one of these days, may posibilidad na maangatan mo pa sila, mahigitan mo kung ano yung mga bagay na meron sila. Hindi dahil nakikipagkompetensya ka, kundi dahil alam mo sa sarili mo na yun yung gusto mong mangyari sa'yo. Diba? Na alam mo sa sarili mo na kaya mo rin gawin yun sa buhay mo. Na-deserve mo rin yung mga bagay na to. Hindi yung kontento ka na okay na ako, at least nababayaran ko yung mga parcel ko, okay na ako. Well, for now, it's okay to be okay, diba? Na andyan ka lang muna, nakapark ka for a while. But make sure na meron kang plano. Na alam mo kung saan ang patutunguhan mo. Na alam mo kung saan ang punta. Na kahit alam mo sa sarili mo na malayo ang distansya, yet alam mo na gugulong at gugulong, uusad at uusad ka. Hindi pwedeng mananatili ka lang sa isang lugar. Kasi para kang kotse, na full tank. Marami sanang pwedeng mapuntahan, malayo sana ang pwedeng marating, kaso mas pinili mong mag-park na lang. Bakit? Kasi nangihinayang ka sa gasolina?
Nanghihinayang ka na baka mapagod ka, na baka yung biyahe mo ay mapunta sa wala. Kung nasa parking ka lang, hello, magkano ang succeeding hour sa parking lot? Mas mahal yun. Kaya doon ka na sa nag-explore ka, di ba? Doon ka na sa umuusad ka, marami kang mapagdadaanan, marami kang pwedeng matutunan. We have to understand na hindi pare-pareho ang ikot ng gulong natin. Naaring along the way marami kang makita na nauuna, na pag-iiwanan na, pero ang mahalaga alam mo sa sarili mo na may sarili kang takbo. Na may sarili kang facing. At alam mo na hindi ka tumitigil sa pag-usad. So bottom line, again, kung ihahalin tulad natin ang buhay natin sa isang gulong na patuloy sa pag-ikot, sa tuwing dumarating yung mga pagkakataon na nasa itaas ka, magpakumbaba ka, magpasalamat ka. At kapag dumating naman yung mga pagsubok at nasa ilalim ka at parang dapang-dapa ka na, huwag kang mawala ng pag-asa. Magtiwala ka pa. At kapag andun ka naman sa gitna, huwag ka ring makampante. Dapat patuloy ka pa rin sa pagpupursige. Kasi again, for the nth time, uulit-ulitin at sasabihin ko sa inyo na ang gulong ng palad ay hindi tumitigil sa pagtakbo. At baka yung pinakamahirap mong araw ngayon, yan din yung magdadala sa iyo sa tuktok. Paglaon. Kaya mga yes friend, wag po tayong masyadong matakot kapag parang bumababa ang buhay. I know it's frustrating, I know it's terrifying na nandun ka na sa taas tapos lalagap ka ulit. Nakakatakot yan, di ba? Na parang, oh no, saan ako ulit pupulutin? I mean, diba, naka-double deck na ako tapos babalik ako sa papag, sa banig. But at least, na-experience mo na, hindi ka na masyadong nangangamba kasi alam mo na kung paano ka gagalaw, paano ka kikilos at paano ka aangat ulit. Alam mo na yung prosesong pinagdaanan mo. Kahit papano, hindi man parehong-pareho sa pinagdaanan mo noon, nung una, but at least, alam mong bihasa ka na. Diba? Sinubok ka na. At sana, sa susunod na pag-ikot ng gulong ng palad mo, isama mo si Biboy. Lalo na kapag nasa taas ka na, hilain mo ako patay. Huwag mo akong kalilimutan kasi ako yung nagpayo sa'yo. Well, anyways mga yes friend, 3 oras na BB time po ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy, B-Boy Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Oras natin 11:43. Good night, BB. Mwah.